naman. Ube pala. At, um, ayan, aming favorite ingredient, langka, jackfruit. Napakamahal. Alam mo, ganyang portion, 100 pesos na. Pero worth it naman. Tsaka, malaki ang isasarap talaga ng ginatan mo or binignit pagka may langka. So, wag niyong tipirin. Lagyan niyo ng langka para magandang experience. Ito sa tingin ko na nababad sa food color yung sago, lilinisin natin yon. Ayan, nagpapainit na tayo ng tubig. Ito yung bilo-bilo. So, yan, bibili mo rin yun sa palengke. Ikaw na magbibilog-bilog ng ganyan. So, depende din sa'yo sa laki. So, kami, yung bilog din niya, syempre, kasing halos lalaki ng mga hiniwa namin. So, hindi naman siya pantay-pantay, pero, ayan, ilulunod. Inuuna namin yung ube. Kasi yan, pinakamatagal maluto. Pinakamatigas. Ayan. So, sisimmer mo yan siya ng konti. Ayun, habang sinisimmer natin yung ube, itong sago, huhugasan. Ayan. Tapos meron pala, hindi namin naubos lahat ng, ano ba dito, bilo-bilo. Pang bilo-bilo yan. Hindi namin lahat inubos kasi, ayan, gagawin namin siyang slurry para lumapot yung sabaw ng ating binignit or ginatan. Ayan. So, yan, excited na ako. Masarap talaga kasi pagka medyo malapot talaga yung sabaw, 'di ba? So, ayan, hinuhugasan na yung food color, binabawasan natin. At saka talagang huhugasan nyo yung sago na mas maganda pala bumili ng luto na. May ibang colors din naman yan, pero yan talaga pinakamagandang color na sago pag sa ginatan. Color violet. So, yan. Ayan na. So, tinest natin yung ube kung luto na, medyo malambot na, nilagyan na natin yung kamote. Ayan. So, ayan. Medyo mahinhin pa ang pagkakalagay kasi tinitake ka ng video. Ayan. So, lutuin natin, simmer ulit yan. Tapos, isushoot din yung bilo-bilo. No? Hindi siya pantay-pantay ng bilog, pero okay lang naman. Kasi nyo mapapansin yan pag luto na. Tapos malalaman mo kung luto na yan pag lumutang na siya. Ayan. So, halo-halo. Ayan, hanggang sa lumutang ang bilo-bilo. Ayan. So, tapos ayan. Pagkatapos lumutang nun, pwede mo na ilagay yung sago. Pansin nyo rin, maliliit din yung sago, diba? So, masarap yung maliliit na sago. Ayan. So, ang dami ng texture ng ating ginatan. Lalagyan din natin siya ng asukal. Nilalagay namin mga 1 cup ng brown sugar. Pero kayo, depende sa inyo. Kung diabetic, actually pag diabetic, dapat hindi ko makain ito. Konti lang, siguro mga 3 kutsara lang. Pero hindi talaga masarap ang ginatan pag hindi matamis. Pero ito hindi naman gaano katamis pag 1 cup lang ng sugar. Okay. So, ayan. Pagka medyo luto na lahat, saka mo ilalagay yung gata. Ayan. Kaya nga ginatan kasi may gata. Ayan. Ako, excited na ako kumain. So, ayan. Makikita nyo. Ang ganda ng itsura niya. No? Medyo parang milky siya. At hindi pa yan natatapos dyan kasi lalagyan pa natin ng slurry para mas lumapot. Para hindi kasi maganda yung ginatan na hindi malapot yung sabaw. Parang hindi siya ginatan for me. Kaya kailangan talaga malapot ang sabaw. So, pansin nyo parang hindi naman malapot, diba? Medyo malapot. So, yan. Tuwing pa natin siya. Ayan, lalagyan na natin yung slurry. Ayan. So, ayan, napansin nyo. Lumalapot na siya. Ang bango-bango na nito. Parang gusto mo ng ayan. Pero nilagyan pala namin ng tubig kasi sobrang lapot. So, ayan. Hindi naman kami mga chef dito, no? Pero, kung ikaw nagluluto, syempre malalaman mo kung super lapot ba or super labnaw. So, palabnawin mo lang siya or palaputin mo the way you want to. Ayan.
So, nilagyan namin ng konting tubig kasi sobrang lapot. Ayan, luto na finally. Sasandukin mo na siya. 'Di ba ang ganda? Kita mo lahat ng ano, ng ingredients kasi iba-iba sila ng kulay, nakakaaliw. 'Di ba kita mo yung ano, yung sago, yung kamote, yung langka, yung bilog-bilog, oh, 'di ba? Ang ganda-ganda ng itsura niya, ang bango-bango at ang sarap-sarap. So, kung ako sa inyo, magluto na kayo. I hope na ma-inspire kayo dito sa aming video and please like, share, and subscribe. Thanks for watching.